Welcome sa Network Enthusiast PH. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-set up ang TP-Link Archer A5 AC1200 bilang access point gamit ng smartphone. Ang kagandahan sa pag-setup ng access point mode ay mas stable ito sa range extender dahil gumagamit ito ng wired connection mula sa inyong main router. Bago tayo magsimula, buksan muna natin ang ating TP-Link Archer. Then kumuha tayo ng Ethernet cable na ikakabit sa one port ng ating TP-Link A5 AC1200. Sunod, ikabit natin yung kabilang dulo ng Ethernet cable sa isa sa mga LAN port ng ating main router. Since smartphone ang gagamitin natin sa pag-setup, tingnan lang natin yung default access at default SSID pati yung pin sa ilalim ng ating TP-Link A5 AC1200 dahil gagamitin natin yan para ma-setup ang router na ito. Okay, so dito naman sa ating smartphone, buksan lang natin yung ating Wi-Fi connection. Okay, so just a reminder, pwede nyo ring i-scan yung QR code para mas madali sa ilalim ng ating TP-Link A5 AC1200 router. Okay, pero dito sa ating video, itatype natin siya manually. Okay, and then mapapansin nyo, dalawa yung Wi-Fi name na makikita nyo sa ating results, which is yung TP-Link BD01, and then yung isa naman yung TP-Link BD01 with 5G. Okay, so kahit saan dyan pwede kayong mag-setup. Okay, pero sa ating video, ang pipiliin natin yung TP-Link BD01 which is yung 2 GHz band ng router na ito. Okay, so i-type na natin yung password. Okay, so once na i-type na natin yung password, pindutin lang natin yung connect. Okay, so ngayon connected na tayo sa ating TP-Link Wi-Fi. Ang gagawin lang natin bukas tayo ng ating web browser. And then dito naman sa ating web browser, type lang natin yung http://tplinkwifi.net. Okay? So i-type lang natin yan and then tap lang natin para mag-go. And then dito, gagawa tayo ng password para sa ating admin, okay? So, or sa web UI. So, makikita nyo dito yung ating magiging criteria sa password. So, sundin lang natin yan sa paggawa ng password, okay? So, i-type na natin yung preferred nating password. And then yung i-retype lang natin sa confirm password yung password na nilagay natin. And then once na i-type na natin yung ating password, pindutin natin yung start. Okay, so dito naman napunta tayo by default sa quick setup. So pindutin lang natin yung next. And then dito, yung papakita sa atin yung tatlong operation mode ng router na ito. Pero since access point mode yung gagawin natin, piliin lang natin yung access point mode. And then tap natin yung next. And then dito, pwede na nating palitan yung ating default Wi-Fi name and then yung password. Okay? So, palitan natin ang ating preferred na Wi-Fi name. And then yung password na gusto nating gamitin para sa router na ito. Okay? And then makikita nyo rin dito yung criteria sa baba ng wireless password box. Okay? Susundin natin yan. Okay, so wag nyong gagayahin yung password na nilagay ko dito. For example lang naman ito. Okay? And then once na i-type na natin yung ating password, pindutin natin yung next. Okay, so ganito yung issue nito. So parang nagdi-default ulit siya. I-retype lang natin ulit yung nilagay natin. And then i-retype natin yung password na ginawa natin. Then tap lang ulit natin yung next. And then dito naman, next lang natin to kasi wala naman tayong dapat galawin dito.
so dito naman makikita nyo na nag-congratulate na tayo ng ating web UI. So pag pinindot natin yung finish, magre-reboot ito. So pag reboot natin, i-connect tayo uli gamit yung bagong SSID na ginawa natin, and then yung password na which is yung ginawa din natin kanina. Okay, so pindutin lang natin yung finish, and then wait natin mag-reboot. Ngayon naman, once natapos na yung pag-reboot ng ating router, madi-disconnect tayo. Okay, so magre-reconnect naman tayo dun sa bago nating Wi-Fi name. So balik tayo sa ating Wi-Fi connection, and then hanapin natin yung bagong SSID or Wi-Fi name na ginawa natin. Okay, so sa ating example, yung network N. And then dito naman, i-type na natin yung password na ginawa natin, and then press connect. So wait lang natin mag-connect tayo sa bago nating connection. Okay, so once connected na tayo, okay, punta tayo sa ating web browser, and pwede na tayo mag-start mag-browse ng internet. So ganun lang siya kadali. So ayun yung pag-setup natin ng access point mode sa ating TP-Link Archer A5 AC1200. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.